Hey everyone, and you're listening to the Sisterhood Podcast. Hello po. Ako yung guest, so tinry ko lang paano yung intro. Ayan, at sa atin lahat ng listeners, ako nga po si Nika, ang kanilang kapatid. guest. At Ang ating pinakilala ko na rin director. ang sarili ko. Kasama natin ang ating director ngayon sa ating pinaka-special na episode. At pag-uusapan natin ngayong araw po na to, sa episode na to, is about us. Ano, sister? Us? About us sa ating Us magkakapatid. Okay, so pag-usapan natin ngayon yung mga questions. Magbibigay tayo ng mga questions sa isa't isa at sasagutin natin ito. At ito mga question na to is all about relationship sa loob ng magkakapatid. Ayan. So, ako ang unang magtatanong sa'yo, Nick. Yes. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. Born ready. Born. So our first question would be, what do you appreciate the most about our relationship as siblings right now? I appreciate the most is feeling ko yung support, kasi nga sabi nga ng iba is hindi mo nga matatanggap yung gantong support sa lahat ng families, lalo na True. sa lahat ng siblings, kasi mga magkakapatid laging merong sariling buhay. So ayun, so somehow, hindi man somehow, madalas kapag may gagawin tayo na bago or meron tayong or meron kang new track na tatahakin, yun. Laging Mga support, support ni Ate Abby, ni Ate Jed, ni Mitz. Oo, yan. Touch na touch siya. Ayun, kaya feeling ko yun yung pinaka na-appreciate ko sa atin. Ayun, and Sister Abigail, what's a specific moment or gesture from us that made you feel especially loved and supported naman? Feel loved and supported. I think that moment that made me feel special or loved or supported is yung pagka nangangailangan ako, or yung times na I'm not at my best, yung times na I'm at my worst, ay yung nandun kayo, yung presensya nun nandoon. It doesn't necessarily mean na nagsasalita kayo or nagkukwento kayo or nagko-comfort kayo, pero yung presence na sinasamahan nyo. I remember before na yung mga nasa moments ako ng buhay ko wherein it's very dark, it's very magulo and lonely and confused. Yun yung mga time na, di ba, gala lang tayo ng gala, labas lang ng labas, naglalakad sa labas. Pero we're not talking about the problem. We're just going out, having fun. We're just relaxing, refreshing our mind. Yun, para sa akin, that's very special, and those are the moments wherein I feel loved and supported. Kasi 'di ba, it doesn't necessarily mean na support magsalita ka ng magsalita, 'di ba? It's that yung sinasamahan mo yung tao. So yun, for me, Presence. from my siblings, my sisters, yun yung presence. Quality time na, sis. Yes, quality time talaga ako. So that's the thing that you appreciate the most. Yes. Okay. So next question would be, how do our talks and time together affect how you feel inside? Napakalalim ng question na to, sister. No? Oo nga eh. Kasi sinabi niya how you feel inside. Oo. Pero hindi kasi lahat din ng tao yun yung something din special about our talks and our time together. Kasi not all the sisters spend time together. Mm-mm. Yeah, that's not all sisters. Like, I mean sisters, siblings. Hindi lahat kasi nga may iba't ibang buhay. Pero yung talks and time natin together is, kasi to dealing with, inner child natin, no? And sa atin, throughout the paglaki, throughout the childhood, is there are a lot of, there are a lot of talks na should have been talked, mga ganon. There are a lot of talks na ganon. And
yung nafi-feel ko, yung parang nagagawa nito sa akin in the real world is parang nag-heal, maliban sa nag-heal, nabubuksan. Kasi 'di ba, yung sabi ni Sister Jetty nung nakaraang episode, kaya watch that po kung hindi niyo pa napanood. Kasi yung mga episode na 'to is para maintindihan niyo, char, hindi. Anyways. Anyways, nabubuksan 'no, in the real world nga, yung sa akin, sa mundo ko is nabubuksan ako maliban sa naghi-heal. So there are a lot of thing that is happening there na naghi-heal na ako, and I'm opening up myself kasi mahirap talaga i-open up Yes. yourself. At So, hindi ka rin ganun noon. oo, at hindi ko yun ginagawa sa ibang tao. Pero, this time, sa sisterhood, sa mga kapatid, is ginagawa ko na siya. Yeah. And it's not very hard pala. So, in that way, as I open myself to the sisters, sa siblings, na-open up ko rin sarili ko sa ibang tao. So, ganun siya nakaka-apekto sa akin. Hindi lang kasi emotionally, parang in all aspects of a human being. Alright, next tayo. What qualities do you appreciate in a friend, and do you see those in us? Kung may friend ka man. Yun ang magandang tanong ko. Well, for a friend, siguro ang quality na hinahanap ko sa isang kaibigan is loyalty and trustworthy. At yun, sa mga kapatid, kagaya nga sabi mo kanina, not every siblings are like this. At tayo ay mapalad dahil nagkaroon tayo ng opportunity and chance to build our relationship together bilang magkakapatid. At para sa akin, yung loyalty and trust that I search for a friend ay, alam mo, kitang-kita naman, di ba? Sa atin, sa magkakapatid sa atin. Kaya nga minsan isip ko, do I still need a lot of friends kung meron namang very quality people or friends na nasa paligid mo? So, hindi ka na kailangan maghanap sa labas. Oo, hindi na kailangan ng comfort or validation. Yung sinasabi mo na hindi na siya kailangang maghanap pa ng iba. Kasi nandyan na. At tatlo pa kayo. Sobra-sobra pa. Sobra-sobra pa. Siyempre, meron din naman akong dalawang bilang. May dalawa pang dumagdag na bilang. But anyways, talagang onti lang yung friends social life ko talaga nakapaligid sa akin. At yung quality na yun, yung loyalty and trustworthy, ay very evident sa ating magkakapatid because ito yung ginagawa natin We protect each other in times na kailangan proteksyonan, takpan, ingatan, 'di ba? At the same time, kapag kailangang lumaban, 'di ba, for one another, lumalaban Kasama mo tayo. sa war. Oo, kasama sa war. Yun nga so yung qualities of a friend, ayun na yun 'di ba, naalala mo yung story ni David and Jonathan. Dalawa lang silang magkaibigan pero super tight and super strong kasi yung loyalty, yung trust nila sa isa't isa nandoon. So in times of good and bad, silang dalawa magkasama sila yung magkakampi. So sa atin, ayun, kaya nga sabi ni Dad, 'di ba, yung best friend natin talaga is wag maghanap sa labas, nasa loob. Ini-instill sa atin ni Dad yan from the beginning na nag-aaway-aaway. I mean, from the past. Oo. Kahit di pa tayo okay na, diba? Lagi niya sinasabi, huwag kayong mag-away-away kasi kayo din ang magkakaibigan hanggang sa dulo. Tama. Ayun. So, yun. That is for me. Now, I have another question for you. Maganda to. How do you handle any hidden hopes or expectation between us sisters? Ako po, lalo na ngayon, no? Lalo na ngayon kasi nasa career journey na ako. So, ayun, feeling ko is na-handle ko siya through hindi iniisip. Simple. Yeah, pero simple-minded kasi ako, and I don't think to the things that much na katulad nila ate na talagang hanggang gabi iniisip and everything kasi pag iniisip ko yun,
yung expectation nila na yung Mm. hopes. Hindi naman hopes lang kasi 'di ba you want a better future Yes. for your sisters. So kasi pinag-usapan na yung last week niya yung expectation. So hindi naman siya ganun na masama. Yung expectation lang na yung magka-work ka, mga ganun. Simple and basic. Pero for me, na-handle ko siya through that and through work. I mean, through doing Yeah. na yung Yung may ginagawa. Oo, yung may ginagawa ko. Kasi thinking will not solve anything. Pero thinking is good don't get me wrong. Yes. Thinking is good kasi syempre kailangan pag-isipan lahat ng sasabihin mo, mga gagawin mo. Mm-mm. Pero it's not necessarily that you have to think it that deep na tipong buong araw wala ka nang ginawa kundi isipin yun, may ginagawa ka, iniisip mo pa rin yun. Hindi ba parang na-occupy niya na yung life mo dahil isip ka ng isip? So ako, hindi ko siya pinapayagang ma-occupy kasi maapektuhan ako yung life ko in a day or in a week. Kaya ang ginagawa Plus yung ko, drive mo, di ba? yung drive ko. Ang ginagawa ko sis, natutulog. Hindi. All day. Ayun. Pero yun ang ginagawa ko, nag-apply ako, interview. So, tinitingnan ko ano yung gusto kong mapasukan. Pero, kasama ko nga si Lord, and yun ang naka-instill sa akin ever since I was a kid. Hindi siya dahil sinabi ng parents ko, pero yun lang talaga yung motto ko. Nakasama ko si Lord, and alam ko hindi niya ako pababayaan through this career. And Talagang hindi ka na, simple-minded lang. yes, syempre, Easy. easy with action. Yes. And that is my answer to that question. And sis, alam kong nararamdaman mo to parang everyday. Lalo na last year, like everyday. So how do you handle stress? And is there anything we can do to help when you're feeling overwhelmed? Parang hindi nga lang ata last year, parang mabuhay ko may ganito. Mabuhay no? So stress, para sa akin, na siya nagiging normal na siya. Kasi araw-araw may stress talaga kasi yung pressure and all, mga needs, ganyan. Siguro hinahandle ko na lang siya, relax. Pagka sobrang stressful na ako, yung ialis mo yung sitwasyon ialis mo yung sarili mo dun sa sitwasyon muna. Like, kagaya ng ginagawa ko, di ba minsan, pag stress na ako, di na talaga ako makaisip. Kailangan umalis ako dun sa lugar kung saan nararamdaman ko yung stress. Muna ako, like, refresh, relax muna ako. Relax the mind, yun. Unwind. Thank you so much sa ating isa pang director. Sa proxy Naging director ngayon. Yun, na nagre-relax, nag-unwind ako. Kaya nga, di ba, kaya ayoko lumalabas kasi pag yung relax sa akin, pag labas mo, may gastos. But, ayun, ganun kasi ako mag-handle ng stress Minsan, yung way ko, mag-browse na ng mga TikTok shop, Shopee. Yeah, ganun. I think that's your coping mechanism na talaga. Pagdating sa stress, how did us sisters help you? Like, or helps you when na-overwhelmed? Sa stress. Ayun ulit yun, parang ganun yung sagot ko kanina, is yung quality time. Kasi di ba minsan pag na-stress ako, tara lakad, tara ice cream, di ba? Yung ganun. At nakakatulong siya sa akin kasi may kasama ako. Mahirap talagang ma-stress or mahirap humarap sa buhay ng mag-isa ka lang talaga. Grabe naman yun. Totoo yung no man is an island. Yes. No man is an island. Hindi ka pwedeng mag-isa ka lang sa buhay na to. Kasi hindi ka magsusurvive. Mahirap. Maring mag-survive ka, pero parang hapong-hapo ka, yung pagod na pagod. Pero sa akin, ubos na ubos. Pero sa akin kasi, dahil may mga kapatid naman akong nandyan,
na i-share your burdens. Di ba? Kaya naiiyak eh. Kaya Oo, umiiyak kaya sa naiiyak podcast. eh. Oo. Nag-share your burdens, di ba? Ang ginagawa kasi natin, sa atin, napapansin ko sa ating magkakapatid, hinahati-hati natin yung bigat eh. Mm. Like, kunwari, kung kaya namang i-disseminate or ibigay mo muna sa isang kapatid yung task or responsibility na yon na hindi mo na mabuhat, kinukuha nung isa. 'Di ba? Ganun yung ginagawa natin, nagtutulungan. So, ganun yung nakakatulong sa akin sa pamamagitan ng mga kapatid is yung pagtutulungan, yung presensya ng bawat isa, yung support ng bawat isa, yung tipong nandyan ako sa likod mo. Ano man ang mangyari, susuport ako sa'yo. So, ayun. Kaya, Malalim yung sagot natin, no? Kasi kung di nyo naman alam, is yung story namin is talagang very different from the Oo. very beginning. Yeah. It's not like other families na normal. Talagang all of the burdens have been shouldered by Sister Abigail. Yeah, talagang she was the front eh. Oh, the And frontline. ano lang eh, through time lang din natin na tutunan na disseminate Yes. to disseminate the Oh, dati kasi, di ba, struggles. buhat-buhat ko lang, di ako sasalita, di ako share. Iyak-iyak ka lang siya doon. Iyak ko lang ako. Ah, Kaya nga naging part na ng buhay ko stress eh. Kasi hindi ako hindi ako yung tipo ng taong ma-share ako ng problema sa ibang tao. Parang problema ko to eh, akin to. But then through time, naturuan din tayo ni Dad at syempre habang nag-aaral tayo ng word na yung to share your burdens. Kaya nandiyan ang mga kapatid. Di ba? Thanks, Sister Nick. Sabihin mo kasi. Oo. Kasi madalas kami, lalo ito, best friend ko to si Nick. Grabe. Kami talagang dalawa ni Nick yung magkakiskisa ng bato eh. May mga ano tayo dyan, witnesses. Okay, Nick. What's our sister bond like? At paano nito binago yung ikaw over the years? Talagang it started on pandemic eh, I may say. Na doon lang talaga siya nag-change over the years. Kasi ang bonding namin before is wala talaga. Oo. Wala talaga. Kain-kain lang din minsan. Kakain. Alam mo yung mga mag-typical na tropa Yes. na kakain lang sa labas, walang usap, everything. Tapos uwi, balik sa buhay. Ganun kami. So nag-start lang talaga siya nung pandemic, 2020. And ang naging bonding kasi namin noon is nag-usap sa table, we have our dad and Tita Grace, and then we started talking. And I think that is the most turning point of this this relationship with my siblings is communication. Through communication, nagbago lahat. And yun yung pinaka-turning point. Kasi if we did not communicate, if hindi kami mag-iiyakan, no, parang araw-araw, yun, every week may ganap talaga nun, may ganap. And it changed kasi how will someone know what you're feeling if you will not say it to them, diba te? Yes. Yes. Kasi we are not robots eh. Pero through time, as you communicate, dun lang pumapasok kasi yung ganito yung nararamdaman ng kapatid mo, so alam mo na yung nararamdaman niya na hindi mo na kailangan tanungin. Kasi na-communicate mo na before. Like, nagiging sensitive ka na, nalalaman mo na ano yung gagawin mo. Kasi, you have communicated. So, I think the turning point of our relationship is communication. It's very hard. Ang daling sabihin, Yes. pero ang hirap gawin. Totoo yun. Lalo na sa mga kapatid. Kasi iba yung sa kaibigan eh. Iba yung sa Kasi kapatid. di ba yung kagaya pinag-usapan namin ni Jed on the last episode, minsan tayo magkakapatid yung unang nagja-judge sa isa't isa, di ba? Tama. Na di mo dapat ginagawa yan, di mo dapat. So talagang hirap pag walang maayos na communication. Tama. Mahirap talaga. Alright, next question, sister. What's your favorite family tradition? Family tradition natin, and why does it mean so much to you? Yung pinaka-meaningful na family tradition for you? Sa akin, yung lately na nabuo natin. Before kasi wala naman tayong family tradition, di ba?
Like, ang tradition lang, wala tayo talagang masasabing ginagawa natin eh. Pero sa tingin ko lang, nung buhay pa si mama, ang tradition lang natin, pumunta sa dagat. Yun yung pinaka-memorable sa akin. Yung lalabas tayo magkakasama, pupunta tayo sa park, wala tayong ibang ginagawa, kundi maglaro, magkwentuhan, magtawanan. Yun yung that time na buhay si mama. Pero nung nawala siya, parang nawalan tayo ng sense of tradition. Naalala ko noon, ang ginagawa lang natin, bumibili ng burger sa Wimpy's every week. Di ba? And then Ako di ko na maalala. Kakain lang tayo. Yun na, yung parang pinaka naging tradisyon natin to cope up with stress is to eat. Kumain. Kaya nga tayo nagsilab lobohan. Kasi yun yung naging coping mechanism natin nung nawala siya, si mama. And how To eat. about now? Ngayon, nung pumasok si Tita Grace sa buhay natin, wala pa rin yung nabuo muna agad yon na tradisyon. Until we decided that every year, we will make time for one big vacation para sa ating lahat. At yun yung ginawa na nating siguro ilang 2 years na tayo? 2, 3 years? 3 years. Diba? At yung tradition natin na yun sa pamilya natin, yun yung pinaka-special sa akin eh, yung tipong pinag-iipunan. Paghahandaan mo siya. Kasi isang beses lang kayong magbabakasyon. So, dun mo na lang ibigay lahat. Isa yung every month kayong lumalabas. Parang minsan na nawawala yung yung excitement, yung joy of the moment na magkakasama kayo for 1 to 3 days. At saka we can't afford pa to go that's out true every naman. month. Yeah. We can't afford pa. But soon enough, Soon enough. Lord willing, talagang we'll be able to spend time with Yes. family. So yung tradition na yon is yun nga, family vacation. Minsan nangyayari siya year-end, minsan the beginning of the year. But yun ang pinaka-favorite ko na tradition natin. Kasi when we do that, nakikita natin yung importance and joy to be a part of this family. Yun yung nararamdaman ko na, tingnan mo, palaki nga tayo ng palaki. Diba, nung first time, tayo lang, family. And then, the second year, andyan na si Mon, diba? Si Pastor Raymond, kasama na rin natin. Tapos ngayon, kasama na rin si Mai, yung wife niya. Naging kasama rin natin yung ating mga kaibigan, diba? Si Miracle and Hazel. Yes. Yung parang, ang sarap makipag-bonding talaga sa pamilya. Yeah. At yun yung minsan na isasantabi ng marami is yung importance ng family. Diba, minsan sobrang busy sa work, sobrang busy sa buhay. So, yung nagtanim na lang ng sama ng loob sa pamilya, ayoko ng pamilya na to, huwag na lang ako makipag-bonding sa kanila. Pero sa atin, kaya ito yung pinaka-gusto ko at pinaka-importante sa akin. Dito tayo nakakapag bonding ng ang sarap, yun, matulog ka lang, kahit na yung ginagawa kumain, ano ba ginawa natin nakaraan? Kumain, natulog, lumangoy, nag-brum-brum, diba? Pero, nakatatak na yun sa isip It's very meaningful. Yes. Kahit yung tipong mga nonsense pinagagawa niyo, naglakad kayo, bumili ng kape, naglakad ulit, diba? Parang nonsense siya, pero nakatatak na siya sa core memory mo. Yung gano'n na, kasi nga sa akin is very important talaga yung quality time for me. So, yun. It's peaceful din kasi. Peaceful din. Now, pwedeng itanong ko rin yan sa'yo. Ano yun? Yung favorite na tradition mo ginagawa natin? Maring yun din, ano? And why? Favorite tradition is, maliban sa family vacation, it's a very big thing kasi talaga. Kasi parang yun talaga yung highlight ng family natin, lalo na ngayon. Ako, ang sa akin is yung pagpupunta sila dad dito. Hindi naman, masasabi ko kasi parang tradition siya. Kasi sila dad yung pupunta and kapag nandito sila dad, for your information,
dad and Tita Grace are not with us. So, nasa province sila, nasa city kami. And it's, most of the time, it's very hard to see each other. Yeah, to meet. Kasi may iba't ibang buhay, busy sa work, busy sa school, busy sila sa church, sa ministry. And it's something that I have learned that dati kasi parang may tampo pa na ministry. Pero it's something that I have learned through the years na syempre iba si Lord. Pero iba din yung na-instill ni Dad lately na sabi niya, family first. So kapag kailangan ng family, talagang pag may emergency or anything, talagang pupunta siya. Kung may ministry man, merong mag-handle na ready doon. And he will go here. And I think that is that tradition for me that is meaningful. When you see, when you talk to your father and Tita Grace, like, ano yun spontaneous. Parang spontaneous no? Kasi wala namang schedule. Oh, minsan pag bigla niya lang naisip, tara, gigising si Tita Grace ng Yeah. alas 8. Tara, punta tayo na walang Ng kapon, miss ko yung mga bata. Di ba? yung mga ganun. So, it's very meaningful and at the same time, peaceful for me. Kasi, not everyone, sasabi ko, di ko naman kinukumpara, pero kasi talagang not everyone makes their time for their daughters, their kids, no? Talagang not every parent is like that. So, that is the meaningful for me. I have one last question for you. Uh-huh. Ato, what do you think we can do to make our sisterly connections even stronger? I think, it's strong naman na now, pero we can still work on communication pa rin and being gentle. Being gentle with one another. Easier said than done. True. Easier said than done. But there are different relationships, pero our relationships will need to focus on that connection. Kasi when we have that connection na nakikipag-communicate na and being gentle, we are still working on it, sa totoo lang. True. Kahit na sinasabi namin dito na we have worked on it. No, we're not perfect nga, di ba? Yes, But we're work in striving progress pa rin. for perfection. So, I've been practicing that, lalo na especially on my end, since I'm a very hard person Yes. to deal with. Talagang hard. Sa kanya na nanggaling. Talagang hard. Kasi Alam niya din hindi ako soft. Pero, lalo na kay mates sa bunso namin, I'm still practicing my self-softness, yung mga ganun ba. Yung tipong kakausapin ko siya. Kasi it's hard to deal with something na, lalo na kung pag may ginawang ganito yung kapatid mo, may ginawang ganyan. Galit ka agad eh. I mean, di mo talaga siya, parang human nature siya. Yes. Pero at the same time, hinga, Mitch, yung sapatos mo, pag kasi, yun. Minsan, high blood din yung isa. Kahit mababa ka magsalita, galit siyang magre-reply. Kasi, I mean, parang ganun kasi talaga tayo lumaki. Yes, very strong personality tayong apat eh. Strong personality sa strong personality, kaya single po kami. Lalo na yung pangalawa, strong personality sa strong personality. Pero kasi once na nabasag mo yun, we have been, ang tawag dito, very sweet. Yung pagpapalaki sa amin is very genuine. Yes. So once you got us, wala na talaga. No? Lalo si Sister Abigail, no? Oo. Shout out sa Sister Abigail. Lalo na dito, napakamapagmahal na ito. Pag nabasag mo yan, ayan. Pero anyways, ayun. Yun yung, I think we still need to work on us. And last, sister, as a question for you, question ko sa'yo, is, anong dream mo sa ating magkakapatid? Siguro yung pinaka dream ko or pinaka pangarap ko is kung darating na yung time or point in our lives na
magkakahiwalay na tayo. Wala na Mm. tayo sa loob ng isang bahay. May mga kanya-kanyang mga pamilya na Nangyayari tayo. pala yun, no? Yes, mangyayari yun. Parang ayaw niyo mangyari sa akin. Hindi. Ang tagal eh. Charis. Charis. Oo nga, yan tagal eh. Parang ano lang to, Abraham. Matagal-tagal din. But yun, yung desire ko na, or yung pangarap ko na kahit may mga kanya-kanyang buhay na tayo, lalo Mm. pag umedad na tayo, ng mga past 30s na, 40s, ganyan. Yung pangarap ko is, magkikita-kita pa rin tayo, pero hindi mag-iiba. Kung Mm. paanong relasyon natin ngayon, hindi mag-iiba. Hanggang sa matigok na tayong lahat. Mm. Hanggang Kunin na sa tayo ni Lord. kunin na tayo ni Lord. Hindi, yun kasi yung parang ang sarap pangarapin, di ba? Mm. Pero minsan kahit gaano pa kayo ka-strong ngayong magkakapatid, magkakasama kayo, pag naghiwa-hiwalay na kayo ng bahay, may kanya-kanyang isip na kayo eh. Mabubuo na yung kanya-kanyang mga ideals, tapos mag-aasawa pa yung ideals ng asawa mo, syempre magiging ma-adapt mo din. And then somehow meron ako mga nakikita na pag nagkaroon na ng pamilya, nagkaka-strife na, nagkakagulo na, nag-aaway-away na rin kahit yung magkakapatid. Mm. So para sa akin, my dream and prayer is that kahit pa may iba-iba na tayong ideal sa buhay, nabuo na yung mga goals natin sa buhay nang magkakahiwalay tayo, ganun pa din tayong magmahalan, magintindihan, makipag-usap sa isa't isa, 'di ba? Kasi ngayon, masasabi natin that we are stronger than before kasi magkakasama tayo. Oo. Paano Sa pag magkakahiwalay? Yeah. O Great paano point. kung magkakahiwalay na tayo, 'di ba? Gusto ko mangyari na kahit may mga apo-apo na o pamilya na, Kahit pumuti na ang kahit buhok. pumuti na ang buhok, Talagang literal. yung tipong magkakapatid pa rin tayo. Yung tayo pa rin yung nasa likod ng isa't isa, 'di ba? Yun yung dream and naiyak ako. And I think yun din yung dream ni Dad for us. He's been talking about that for years na, ever since. Pero hindi pa siya maintindihan nun eh. Parang, syempre may dream sa atin yung parents. Pero it's different pala when you itself, like, literally understand na we have to. Kasi there will be no one aside from us. At para kasi itong foundation eh. Yes. Maliban sa magiging family. Parang mangyayari lang doon, mag-e-extend yung boundaries mo. Mag-e-extend yung family mo, dadami kayo ng dadami. Pero yun yung isa rin na pangarap ko na maipasa natin sa pamilya natin lahat ng mga good qualities na natutunan natin. At syempre, pwede pa yung improve yun eh, di ba? As time goes by. At maipasa natin na kahit pa, may isa ko kasing napanood sa YouTube na, siguro yun din natin napanood ni Dad, na nag-build sila bumili sila ng malaking lupa, nag-build ng malaking bahay na may parang 13 rooms ata. At ganun nakalaki kasi yung pamilya nila eh. Na magkakapatid sila, magbe-best friend din sila, tapos nagkapamilya sila. So pag nagbabakasyon sila yung yearly, doon sila nagbabakasyon sa bahay na yun, na pagkalaki-laki. Yun That's nice. Ganun din yung parang pangarap ko na, yung pangarap ni Dad farm, di ba? Sabi niya nga, di ba? Ang pangarap niya, magpapatayo daw siyang kanya-kanyang bahay natin sa farm. Di ba? Parang, pag iniisip ko yun dati, nung unang sinabi niya, sabi ko, si Dad naman, ayaw mahiwalay kami, ayaw kami magkaroon ng sariling buhay. Pero habang iniisip ko siya, as time goes by, maiintindihan mo, kagaya nga sabi mo, di ba? Pag ikaw na yung nakaintindi nung goal ni Dad or yung vision niya, yung dream niya, parang oo nga, no? Diba? So, yun yung dream ko para sa ating magkakapatid. Kasi, for sure, life is unpredictable. Especially for us, sa atin, kahit gaano pa tayo kabata, somehow, ang daming disgrasya. Diba? Yeah. And isa pa, si Dad. Yung nag-eedad na siya, si Tita Grace nag-eedad na, we never know kung hanggang saan ang buhay. So, yung pangarap ko is, until the end of our breath, tayo pa din yung magkakapatid, na tayo pa din yung magkakakampi, na hindi tayo magsisiraan, hindi tayo mag-aaway,
maring misunderstanding. There will be Mhm. times talaga. Mhm. Hanggang A lot. ngayon. Hanggang ngayon. Pero at the end of the day, sisters, unite. Yeah. Ah. Ulitin ko lang yung tanong ni Derek. So, what do you appreciate most in Ate Abby? Ako. I think, Haba ng pag-iisip. wait. Parang parang naghahanap pa siya kung may ma-appreciate ba siya Oy! sa akin. Ay, hindi. Teka lang, ang dami kasi. The most? Ang na-appreciate ko sa Unique, kagaya ng tanong ng direct natin. Somehow kasi good and bad siya at extremes. Yung Ang pagiging simple-minded. Ah, 'Di ba? May good side 'yon and may bad side din siya. Mm. Pero para sa akin, for the good side of being a simple-minded person, hindi mo dinidibdib yung minsan yung mga nangyayari sa atin in sa ating magkakapatid. 'Di ba minsan nabubuli ka na, may nagkaisahan ka na ng lahat. ganun Pero- naman. Yung buhay ko. Parang parang wala lang. Parang normal na 'yon, naging para sa kasi alam mo naman tayo, mapang-asar tayong lahat, namana natin yun sa ating tatay. Yung tipong, ang sarap lang makipagkulitan sa'yo kasi hindi mo yung tinitake as personal attacks, yung ganun. At yun lagi mo sasabi, Ti, huwag mong itake it personally, yung ano ko sa'yo. Ganun ka sa akin. Kasi pag tiningnan kita, ganun mo din tinitake yun eh. It's not a personal, well, totoo namang it's not a personal attack for you. Minsan lang may pahapyaw ng parinig, pero it's not a personal attack, di ba? Pero yung sa'yo na-appreciate ko yun na normal lang, na ng asar, tatawa, tas mamaya, okay na naman, may topic na namang napag-uusapan. Yung mga ganon. Ako, ito yung pagiging frontliner. Feeling ko yun talaga yung pinaka na-appreciate ko kay Sister Abby. Kasi, mahirap eh. Mahirap. Hindi nyo kasi, nakita kasi namin yung struggles, everything from the very beginning. Talagang grabe. Kung makikita mo siya from a third person perspective, tao pa ba to? As in, mapapatanong ka, tao pa ba to? ganun talaga siya. Na kasi ganun siya ka-stressful, ganun siya kabigat, ganun siya everything. Talagang sinalo mo siya as of being a frontliner talaga sa amin. So, na-appreciate ko yun, te. Kasi, sabi nga ni Lord, di ba, your efforts are not in vain. At sa tingin ko sa ating magkakapatid is ganun din. Na nakikita din namin yun and we've seen it and I always want us to have a better future din. Alright, and we are done now with our questions from our question stage other and question ni Direct Jedidia. Ayan, let's end it, sister. Yes, we're going to end this podcast na. And next episode, abangan nyo naman yung aming dalawang director. Yes. Lata yata, director eh. Next week ako naman. Next week, Thriving through life's challenges. one story at a time. Bye! See ya.